Retired Sir Dindo, kino-confirm nyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay nyo yan ng kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi nyo doon? Ako po yan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Next, friends, we call on Dindo Makiling. Kanya rin pong tunay na pangalan. Si Dindo naman po ay naging Executive Director ng Children's Joy Foundation sa Canada at sa Australia. Familiar po sa atin yung pangalan niyang di umanong NGO. Kung matatandaan natin, nung nakaraang hearing, binanggit din ng ating witness na si Elias Rene na ang Children's Joy Foundation ay isa sa mga organisasyon na ginagamit para manlimos ng pera. So pakinggan na po natin ang video testimony ni Dindo at pagkatapos ay makakasama din po natin siya online. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds, ng mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masikasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na, executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinango nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kung kanino, kay Rose Di Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nung nagpo-question ako, is really the money being collected? Ang CRA, Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na akong pera bago ako inform. Kasi who am I daw, mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Joy Foundation. And sino man nag-utos sa government dito? Ako. So 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million Canadian dollars. More than 1 million Canadian dollars on that year. Hindi ko sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi yun talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Aatin yata siya kung ano-ano yung atinan niya sa Maynila. Wala daw pang fuel, 60,000.
40,000, 100,000. Basta yung million talaga na ako umalis. Walang explanation kaya napilitan akong umalis. Kaya Nanalo kasi report boy. ko agad sa CRA sa Canada na I'm no longer the executive director. And I do not know where they do the funds because I'm asking them to bring me the explanation of the millions that was sent to them to the Philippines. Wala sila may bibigay. So, nakikita ko, marami akong makitang mali yan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kabal ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign in word. Paano ko nasawin ang pera? So, 3 months niya ako halos dyan tinatad na sa 2020 dyan sa program niya sa ano man yun, mag-give us this day, binabanggit yan, makiling. Pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw, makiling, nandadaya dyan daw sa Canada. Pero nahimik ako, hindi nga ako sumagot, nanahimik lang ako kasi nagbigay na siya ng threat eh. Mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay si ganun. Sir Dindo, naririnig niyo po ba ako? Opo. Opo, Madam Chair. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita Magandang umaga po. namin kayo. Salamat po. For the record, Sir Dindo, kino-confirm niyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay niyo yan ng kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi niyo doon? Ako po yan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Hindi ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yun. Okay, salamat po. Sabi nyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yun, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yun, nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa court ng Canada. Kasi meron mga small claim dito. Meron mang large claim. Small claim is between, sabihin mo na, 1,000 to 5,000. O ang big claim siguro mga milyones. But never one of them went to the court because they have no evidence na nagnakaw ako. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada. Wala po. Wala rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko po alam, pero so far wala man po akong natatanggap na subpoena or ano man po, wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena, mag-a-appear kayo, ano? For sure po, kasi wala akong kasalanan po eh. Bakit ako Okay. magtatago? Wala naman akong kamalian. Maganda po yun. Maganda Hindi po po ba? yun. Opo, Harapin pag ko may po, kaya nga po, subpoena, yeah. opo, pag may subpoena at walang kasalanan, lalong mag-a-appear. Yes po. Okay Yes. po. Malinaw po yun. Ngayon po, Sir Dindo, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ipa-flash po kami sa screen. Dokumento mula sa Canada. Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opo. Hindi pa man po siya nag-appear po, ipaliwanag ko na po, Opo, Madam kahit Chair. sa amin, ipa-flash pa lang po. Opo, thank you po, Madam Chair. Noong po ako'y kinuha nilang Executive Director noong 2016, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi nila alam kung paano harapin. So ngayon po, in-hire po nila ako kasi meron man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige, tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue. Ang unang issue, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. So question ito ng CRA. Ako mismo ang nagpaliwanag din. I mean, hindi pa ako nagpaliwanag, kundi tinanong ko itong particularly po si Rose Di Magnaong na in charge sa CGF diyan sa Pilipinas, pumunta sa Canada, tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. So yung tubo na mga binibili nila, kung sa baga, pinasusan daw ng KOJC, kaya po
Pagkatapos ng naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon. Which is, hindi ako nagkamali, is 44,000 Canadian dollars just for pipings, ha? Pipings lang po ito. Kaya napakalaking pera ang napadala. So, ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 pa lang, may duda na mismo itong Yes po. Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po. Yes po. Okay. There has been a lot of violations. Actually po, violations po talaga. Hindi lang po siya yung duda, kundi po violations that are being stipulated that you have violated these laws, these charitable laws. This is what you have violated, which is I think 4 of the violations they have made there. But Yung tanong ko po tungkol sa mga Opo, yun pong pag nag-worker ka po, tapos yung family mo is non-member, it really reflects niya, yung relationship talaga inasisira po. Kasi yung inaasahan na nagtatrabaho dito, na dapat magpadala, yung po, hindi na po nakakapagpadala. So, mangyari po, hindi nagkakaroon po ng diferensya yung mga relationships between the family. But to us, parang hindi namin po yun inaano na it's a big deal kasi spiritually, yun ang turo sa amin ni Pastor na your real family is not your biological, it's your kingdom family that you really have to focus on kasi later on, you will be rewarded as a faithful daughter of the Father. So, yun po yung nagiging sinasabuhay namin because I really believe every words of Pastor. Until then, nagising kami. Opo. And then sabi nyo rin po sa testimony ninyo, ang modus nila ay naghahanap sila ng mga fake employer. Para kunyari ay employed yung mga miyembro ng KOJC sa mga fake pala na employer na yon. Sa pagkaalam nyo po at sinabi nyo na nga rin at sa pagkaalam ko rin, napaka-stricto sa Singapore. So, paano po nila nalulusutan yan? Ang sinasabi ko po, most nalalaman ko is yung mga full-time workers. Kasi yung full-time workers po, nakatira po sila talaga sa workers' house. So, for them to stay here legally, like in one term for 2 years, kailangan po nilang maghanap ng to present as an employer kasi ang terms po is 2 years. So for them na makahanap niyan is mahanap sila ng mga tao na willing na gamitin yung mga name nila to stand as an employer pero sila po yung nagbabayad doon sa employer. Sila po yung nagbabayad doon sa employer kasi po gagamitin yung pangalan nila to become an employer. So, legal po yung pag-i-stay nila. But then, hindi po sila nakatira doon sa mga bahay ng employer. Kasi po, doon po sila nakatira sa workers' house. Sama-sama po sila doon kasi you have to work every day until night time. So, nangyayari lang po pag may parang aware sila na may mag-checking, may magre-raid yung mga authority, mga ganyan. They're aware into that. So parang hiwa-hiwalay sila yung iba pupunta sa ibang member's house para hindi sila mahuhuli na sama-sama sila sa isang bahay which is illegal. Pero may ilang tao po na nakapangalan doon na legal. Ang alam ko isang tao na kunyari siya yung hired helper doon, siya yung nakatira doon sa bahay na yun. And then yung pong employer niya po na nakapangalan din po is one of the administrator po rin ng kingdom. It's really just a strategy po talaga nila na to stay here legally, to make it legal. At alam ko rin po na sa Singapore, permanent residents lang at citizens lang ang pwedeng magkaroon ng domestic workers. Tapos kung may paglabag sila sa employment laws ng Singapore, halimbawa, nalaman na nag-e-empleyo ng domestic worker pero di naman nagtatrabaho talaga sa poder nila yung domestic worker. Tulad nung dinedescribe nyo, Ms. Renita, maaring makansela yung kanilang
sariling permanent residency status. Opo. So, matutumbok nyo kaya yung pangalan, yung pangalan ng mga tumatayong fake employer, pati na din yung mga nagpapatakbo ng ganitong scam? Kasi lumalabas na scam po siya. Opo, ang hindi ko po mailahad sa inyo, ma'am, kasi hindi ko po alam yung mga employers, kasi secret po yun nila yung mga employers na binabayaran nila. Pero ang alam ko lang po na tumatayo na employer dito, kunyari, is yung pangalan po ni Lida Lizada. Siya po yung employer na tumatayo. Ang kanya pong helper, worker din po ay si Amor Rivas. Yun po yung pagkakaalam ko na helper kunyari niya. But all of them were just workers of the kingdom. So, yun po yun. Okay. Maraming salamat, Ms. Renita. Maifa-follow up question namin sa ating mga opisyal dito, halimbawa sa DOLE, saka sa DMW, yung ganitong mga usapin. Pati nga po yung naitanong ko sa inyo kanina bago kami nag-suspend, no, yung sa susunod na hearing dun sa Anti-Money Laundering Council. Pero sa ngayon, Ms. Renita, thank you. Thank you for your testimony. Maraming salamat sa katapangan mo. Ako po'y talagang nakakabag sa testimony nyo kasi batid ko yung sakripisyo nyo at paghihirap, no, bilang mga OFWs natin. Araw-gabi, kumakayod, makapundar lang para sa simpleng bahay sa Pilipinas, mawawala pa tulad sa sitwasyon ninyo na hindi na kayo makapagbayad ng mortgage, nag-aalaga yung mga OFW natin, nag-aalaga ng anak ng iba at absent sa birthdays ng sariling anak para may magandang bukas ang mga pamilya. So tapos kung tama nga yung inyong sinasabi at ang chair po ay naniniwala sa inyong testimonya, kinukuha ito ni Apollo Kibuloy bilang pambayad sa private jet, pambayad sa malalaking mansion, pambayad sa luho. So talagang isang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon po talaga. So sa ngayon, maraming salamat po sa inyo, Ms. Renita. Sana po makastay on kayo in case may dumating pa ako mga kasamang senador na maaring magtanong po sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat din po, ma'am. Wala pong anuman. Next, friends, we call on Dindo Makiling. Kanya rin pong tunay na pangalan. Si Dindo naman po ay naging Executive Director ng Children's Joy Foundation sa Canada at sa Australia. Familiar po sa atin yung pangalan niyang di umanong NGO. Kung matatandaan natin, nung nakaraang hearing, binanggit din ang ating witness na si Elias Rene na ang Children's Joy Foundation ay isa sa mga organisasyon na ginagamit para manlimos ng pera. So, pakinggan na po natin ang video testimony ni Dindo at pagkatapos ay makakasama din po natin siya online. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na